Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang title po ng ating tatalakayin sa araw na ito ay Panalangin para sa Kapayapaan. At ang ating Bible verse po ay magmumula sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 up to 2. Basahin po natin. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Sa unang talata po, binibigyan din dito ang kahalagahan ng panalangin para sa lahat ng tao. Ang panalangin po ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga Kristiyano, bagkus ito rin po ay isang paraan natin ng pakikipag-usap sa ating Diyos. Ang una pong binanggit ay ang mga kahilingan. Ito po ay ang mga personal na kahilingan at pangangailangan natin na dinadala natin sa harap ng Diyos. Ang ikalawa naman po ay ang mga panalangin. Ito ay panalangin na kung saan hinihiling natin na patnubayan tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at mga gawain. Ang ikatlo naman po ay ang mamagitan. Ito ay pagdarasal natin para sa iba na kung saan itinataas natin sa Diyos ang mga pangangailangan at mga alalahanin natin sa ating kapwa-tao. At ang ikaapat naman po ay ang pasasalamat. Ito ay pasasalamat natin sa ating Diyos sa mga pagpapalang ating natanggap mula sa Kanya. Ang mga panalangin ito ay nilalayong sumaklaw sa lahat ng uri ng tao, anuman pong estado nila sa lipunan. Sa ikalawang talata naman po, binigyan din dito ang kailangan nating manalangin para sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan. Responsibilidad po nating mga Kristiyano na manalangin para sa ating mga pinuno na sana ay maging epektibo, mabuti, makatarungan at higit sa lahat ay makadiyos ang direksyon at paggabay nila sa taong bayan. Sa pamamagitan ng pagdarasal para sa mga pinuno, hangad nating mga Kristiyano na tayo ay malayang nakapagsamba sa ating Panginoong Hesus, na hindi hinahadlangan ng mga namumuno sa ating gobyerno. Alam natin na may mga ibang bansa pa rin hindi binibigyan ng kalayaan na sumamba ang mga Kristiyano. Marapat lamang na ipagdasal natin ang mga leader ng mga bansang ito na buksan ang kanilang mata at tanggapin ang Kristyanismo upang lumaganap ang mabuting balita mula sa ating Panginoong Hesus. As a practical application sa ating buhay, dapat ay magkaroon tayo ng consistent prayer time na kung saan nagbibigay tayo ng oras ng panalangin para sa ating Panginoon at para sa ating kapwa-tao. As a Christian, we should promote peace and be a law-abiding citizen sa ating community because we represent our Lord Jesus Christ and we are reflecting His teaching. Dapat ang ating panalangin ay mula sa puso at tayo ay nananampalataya na diringgin ng ating Panginoong Hesus at bibigyan na niya ng kasagutan ayon sa kanyang kagustuhan at kaparaanan sapagkat alam na ito ay para sa ating kabutihan. Marami pong salamat sa inyong lahat and God bless po.